chorizo, whether it's tuna hot dog, whether it's tuna empanada, or and other products. Meron pang yung parang binagoong na tuna, at iba-iba pa. Napakarami palang produkto nitong tunay na ito. Actually, yes. And the thing, ang maganda din dito, itong mga tinatawag nating value-added na tuna, ay ini-export na rin sa iba't ibang bansa. Of course, yung aming, in the surrounding areas, like South Cotabato, yung corn husk, no? Corn husk. Kagaya nitong yung flour. Yes. Okay. So, nagiging isang kabuhayan pa rin to ng mga taga-Jansan. Kasi malaki at malawak din ang pagtatanim ng mais. At ang corn husk, actually, tinatapon lang ito Yes. So, nahanapan ng maaaring magawa. That's nice. Para maging useful siya. That's nice. And of course, dun sa area ko rin, in South Cotabato, one of my town, Pulumulok, doon naman ang Dole Philippines. So, pinya. That's nice, pinya. Pineapple and asparagus and other products that Dole has. Napakaganda. Gano'ng kalaki ang population natin dito? In General Santos, a little over 500,000. Ngayon naman, Darlene, napakaraming mga baguhan dito sa Kongreso na talaga namang mga batang kagaya mo. At one time, ikaw ang pinaka-youngest, di ba? Ngayon, bilang third-termer, sa tingin mo, anong maipapayo mo sa ating mga greenhorns sa Kongreso? Anong mga tips na pwede mong ibigay sa kanila? Siguro, magpursige. Wag siguro silang magduda sa sarili nila. Napaka-importante nun. At naniniwala ako na linagay sila dyan sa posisyon na yan, hinalal sila dahil sa pagtitiwala rin ng kanilang mga constituents. At dapat hindi nila baliwalain ito. At dapat siguro kasi isa sa laging naging issue na laging natatanong din sa akin na nagiging hindrance ba yung pagkabata sa pagsisilbi. Naniniwala akong hindi ito hindrance. At dapat siguro yun din ang isipin ng lahat ng mga bagong bata pa, hindi talaga hindrance yung pagkabata. That's right. Para makagawa ng magaganda. What would you consider as your legacy bilang lawmaker? Yung mga bills na pinopose ko na isulong ko na naging batas, isa sa mga tingin kong legacies. Kasama na dito yung domestic violence or the anti-violence against women and children na i-criminalize yung violence sa loob ng bahay, pambubugbog sa asawa, na hindi na siya private crime. Ngayon, criminal offense na talaga siya. At syempre pa yung juvenile justice bill na law na nagbibigay hustisya dun sa mga kabataan na hindi naman talaga dapat tinatratong kriminal. Napakarami palang naipasang bill ni Congresswoman Darlene Antonino Custodio. Pero Darlene, huwag ka munang aalis dahil magbabalik pa tayo sa Up Close and Personal. We'll be right back. Darlene, alam mo maraming mga kaibigan natin na i-inspire dahil sa batang-batang lawmaker ka pero hindi mo napapabayaan ang pagiging isang ina. Ngayon, pwede bang maituro mo sa amin ano ba yung mga values na ituro ng mother mo sa iyo na hanggang ngayon ay talagang ginagawa mo sa iyong mga anak? I guess ang pinaka-importanting na ituro sa akin ng mother ko is humility. Despite na medyo naman kami sa buhay. I was born, sabi nga nila na with a silver spoon. And so are my kids. Pero gusto kong matutunan din nila na ito, blessing ito galing sa Diyos. At dapat may obligasyon din kaming lahat na dahil nga we were blessed by God na to be instruments of God to bring the blessings as well to other people. Ano naman ang pangarap mo sa iyong mga anak? Ano yung gusto mong mangyari sana sa kanila kung ikaw ang masusunod? Siguro pareho ako ng mga magulang ko Hindi ko madidiktahan na ikaw maging doktor ka or ikaw maging abogado ka. I have no dreams like that for them. Pero siguro ang pangarap ko lang para sa kanila kung gusto nila magka-pamilya, to have a very good family life in whatever career that they choose, that they will be successful. At saka most of all siguro is
for them to grow up happy. That's the most important, to be happy. Yun ang gusto nating mga magulang, di ba? Ngayon naman, Darlene, how difficult or how easy is it to be a mother and a lawmaker at the same time? Siyempre, mahirap dahil nagbabalanse ka ng oras mo. Napaka-importante ng time management, actually. Kahit naman hindi ka lawmaker, kahit isa kang ina na nagtatrabaho. Tanungin nga kita, ano ba talagang favorite food mo na niluluto mo sa mga anak mo? Meron ka pa bang oras magluto? Paminsan-minsan nagluluto ako pagka weekends na hindi ako mauwi sa Jensen. Doon ako nagluluto for them. Wala naman akong eksaktong paboritong lutuin dahil medyo mahilig din ako mag-eksperimento eh. Minsan pupunta ako sa grocery tapos titingin-tingin ako kung ano yung pwede kong lutuin. Pero ano yung kayang-kayang mo lutuin na sabihin na natin yun ang kinikrave ng family mo? I guess yung normal, siguro spaghetti at saka steak. Pero yun na nga, hindi rin kasi ako, I want my kids to try a lot of other things as well. Tuwing nagluluto ako, iba-iba yung mga niluluto ko. That's nice. So even your husband, I'm sure na humihiling din sa'yo na ito lulutuin mo. O kahit anong iserve mo, okay na sa kanila. Just spaghetti. Spaghetti talaga, favorite niya. Yung Pinoy spaghetti, yun yung pinakagusto niya. Palagi. Talaga. Then, after your third term in Congress, have you laid down your plans for the future, if ever? Ano ba talagang plano mo after your third term sa Congress? Naniniwala naman kasi ako na ang politika hindi plano eh. Kumbaga darating yan kung ano yung para sa'yo, di ba? Ngayon. Ano naman ang maibibigay mong payo sa ating mga iba pang mga lawmakers, lalo na sa constituent mo dito sa Jensen at saka sa South Cotabato, para na mamalaman nila kung sino talaga ang tunay na Darlene? Siguro lagi nating alalahanin na nandiyan ang Diyos para gumiya sa atin at hinihintay lang niya ang ating tawag at laging wag kakalimutan na maniwala sa iyong sarili at sa iyong kakayanan na maging successful. At syempre, magpursige sa anumang kahit anong gusto ninyong gawin. Napakalayo ng inyong mararating kung kasama itong mga components na ito. That's nice. Napakaganda, Darlene. Thank you very much for being with us dito sa Up Close and Personal. At I'm sure na ang iyong mga constituents sa Jensen at sa South Cotabato ay happy na for the third term, ikaw pa rin ang kanilang congresswoman. Salamat sa kanila. Thank you very much.